Mainit na balita. Naalala mo, meron tayong Maharlika Investment Fund. Ito po yung pondo na kinalap ng gobyerno mula sa iba't ibang mga sources para gamitin sa pagnenegosyo. Yeah. Pero ang hindi nila pinapaliwanag ngayon, sa 2 taong mahigit, hindi nila ito na-invest. Wala ho ba? Akala ko pa naman po mula noon hanggang ngayon, gumagalaw na. Kumikita. Wala eh. Kinakailangan kasi, ininvest mo na yon. Nilatag mo sa bangko. Tulog yun. Ano sinasabi natin? Ano ang impact nun? Kung hindi mo inagaw yun sa Development Bank of the Philippines saka sa Land Bank, sila yung nagpapautang sa mga maliliit na negosyo. Ito yung nagpapagalaw ng ekonomiya natin. So in 2 years time, hindi man lang napagalaw ang ekonomiya, natulog ang pera mo. Dating, parang hinahanapan nila ng mali ang NGCP. Kaya tuloy sa conclusion ko, pero pag gustong bumili ng NGCP, meron bang negosyante Yun ang nakikita kong layunin eh. Ganito ganun kasi, ba? ganito yan. Although nasagap ko na sa grapevine, parang doon papunta eh. Ayun, gustong i-buy out ang Naalala mo, meron tayong Maharlika Investment Fund. Meron. Ikwento mo muna, ano ba yung Maharlika Investment Fund, Ito po Nelson? yung pondo na kinalap ng gobyerno mula sa iba't ibang mga sources para gamitin sa pagnenegosyo. Yeah. At kumita ang gobyerno. Sige pa, baka may... At ang isa sa mga interest nila, kung hindi nagkakamali, ay itong bilhin ang NGCP. Di ba? pero sige pa, baka... Ano pa? Yun lang ang naunawaan ko doon. Yun na. Totoo naman ang sinabi ni Nelson. Tingnan mo ano sinabi mo? Nangalap. Nangalap nga. Inipon yung pondo. Nilagay lahat sa Maharlika Fund. Parang kumuha ng 50 billion sa Land Bank. Kumuha ng 25 billion sa... Anong pangalan? Central Bank. Hindi. Development Bank. Development. DBP. Tapos yung pang nakakuha rin sa iba. Parang, kung hindi ko nagkakalim, mga 200 data eh. 200 billion pesos. 200. Pero, ang hindi nila pinapaliwanag ngayon, sa 2 taong mahigit, Oo nga, matagal na. hindi nila ito na-invest. Wala ho ba? Akala ko pa naman po mula noon hanggang ngayon, gumagalaw na. Kumikita. Wala ininvest. Kinakailangan kasi, ininvest mo na yon. Oo nga po. So yung perang kinalap mo, sabi ni Nelson, kumita ba? Well, umaasa ko ngayon kung kumikita na yon. Dapat. Teka mo, kumita ba? Wala hong nire-report. Kasi kung inano mo sa bangko yun, halimbawa, siguradong nilagay lang nila sa bangko. Hindi kumita na ngayon yun. So, palagay mo na, hindi siya kikita dyan eh. Sang-ayon doon sa objective na kinakailangan kasi, kaya ka nga nagtatag nung gano'n, parang sovereign guarantee. Parang sovereign fund yun eh. No? Yes. Para sa gano'n, yung paglalaga ka nun, makapag-create ka ng isang malaking factor sa ekonomiya. Halimbawa, pagmulan ng trabaho. Ganyan. Ma-activate mo, ma-spur mo yung galaw ng ekonomiya. Yan ang layunin nun. Pero kung kasi hindi... Nilatag mo sa bangko. Tulog yun. Tulog yun. Palagay mo na. Sige, palagay mo na. Nakita ko yun kahit paano. 200 billion, palagay mo 1.8%. Per annum. Kasi alam ko yun, parang hindi... Baka sa bonds lang inano yun eh. Hindi pa eh. Alam ko hindi sa bonds eh. Palagay mo... treasury bills, halimbawa. T-bills, Okay. Palagay mo na meron siyang 2%. Nakita yung 200 billion. Di akala mo kumita siya, no? Akala mo kumita. Palagay mo merong kitang sa loob ng 2 taon. Palagay mo kumita ng... mga 100 to 200 million. Hindi naman siguro. Mga 75... million? Wala. Siguro 70 to 75 million halimbawa din. Halimbawa lang. Could be 50 million. O yung overhead nun. Yung mga taong nandun nga naman. Merong nagbabantay nun. Alam mo kung magkano ang sweldo nung... magkano yung sweldo nung... Presidente nung director. Yung pinakabantay doon. Mga financial wizard siguro yan. Yes, tama. 2.5 million naman. Totoo yun. Ganun ho ba? 2.5 million naman. times 12. 20, mga 25 million. Times 2.
2 years na eh. Oh, mga 50 million din po. Di wala rin. Lugi nga. Sa presidente pa lang yun. Meron pang may mga ano yun eh. Ano sinasabi natin? Ano ang impact nun? Kung hindi mo inagaw yun sa Development Bank of the Philippines saka sa Land Bank, sila yung nagpapautang sa mga maliliit na negosyo. Ito yung nagpapagalaw ng ekonomiya natin. Gumalaw sana. Di ba? So in 2 years time, hindi man lang napagalaw ang ekonomiya, natulog ang pera mo, ngayon naisip nila, bilhin natin yung NGCP. Ganun. Anong magiging problema pagka yun? So sige, nabili mo kunwari yung NGCP. Makakaragdag ba ng employment? Hindi. Pareho lang, ikaw lang magpapatunay nun eh. Kasi meron na silang tao naman. Mabuting-mabuti. Kung halimbawa yung taong ilalagay mo, talagang marunong baka mamaya. Kabisado yung pagpapatakbo. Baka lalo tayo magkagulo-gulo kung pinag-uusapan dyan. Nasaan ngayon ang paggalaw ng ekonomiya? Ang akala ko pa naman kung hindi lang nila binabalita, meron ng mga investments na pinasok itong Maharlika Investment Fund. Wala. Hanggang ngayon ba? Dapat naririnig natin. Ang isa sa alam ko dyan, sila magpopondo ng infrastructure. Mga big tickets infrastructure sa Pilipinas, projects, di ba? Kaya sinasabi ko nga kay Nelson, pagka ikaw ay napunta sa Senado, Nelson, isa yan sa ipatawag mo agad. Papatawag ko talaga yan. Opo. Saan na napunta yung 200 billion, ano? Kinakailangan magpaliwanag ka kasi pera ng ating ating mamamayan, di ba? Anyway, bago kayo dumating, nailatag namin, meron tayong Vox Populi. Ang tanong ho natin meron kasing plano ngayon na magkaroon na po ng regulasyon. Magkaroon po ng batas kung paano i-regulate ito po mga vloggers natin, Kong. Meron ata kayong, nabalitaan niyo ba? Di ba, meron kayong Quadcom, meron kayong Quinta. Ngayon daw ata may TRICOM, na ang TRICOM, ang didinggin, ay itong yung pagpapakalat ng mga fake news at magkaroon daw po ng regulasyon para sa mga vloggers. Yun po ang bago. Sino ang... Hindi pa namin alam. Ito ata yung bunga ng privilege speech ni Congressman Ace Barbers ukol doon sa mga batikos sa kanila, yung mga miyembro ng Quadcom at saka ng Good Government Committee. Bakit ba kinakailangan pa silang gumawa ng... o pagsanibin pa yung 1, 2 hanggang 3 committee, samantalang pwede namang isang committee na lang ang Dominig dyan. Para daw po mas makapangyarihan, Kong. Para pag pinagsama-sama mo, powerful, di ba? Para magulo, di ba? Anyway, Kong, ito po ang ilang mga reaksyon na kinalaman sa ating Vox Populi. Sabi po ng ating mga reactors, hindi po, mula kay 5712 ng Ilocos Sur. Opo, napapanahon na. Sapagkat laganap na talaga ang fake news sa kasalukuyan. Daniel Christopher Garcia ng Pasig City. Pabayaan na lang po kung meron talagang nalabag na batas. File a case po. Lovely from Mandawi City, Cebu. Hayaan na natin sila. Mayroon namang cybercrime law. 3224 ng QC. Hindi na po Mila Kabahog ng Bohol. Hindi na po 0050. Sang-ayon po ako pero dapat po pag vloggers responsible din po siya at huwag ding balat sibuyas pag vlogger sila. Lady ng Paranaque. Hindi na kailangan sa ngayon. Hindi pa hinog ang mga vloggers. 5491. Pero matindi yun kung para sabihin ko ano yung nakikita. Opo. Yung iba kasi naririnig lang, kinukuwento na ganun yung iba naman nakikita. Wala naman narinig yun. Hindi, nakikita niya na pero iba yung kanyang pagkakaintindi sa nakikita niya. Oo nga. No. Isang iba-iba rin ang perspektibo ng tao ko. Kamukha nung diniscuss natin ng isang araw. Diba? Ayun, isa pa po yun. Okay na ba, Direk? Standby lang daw. Kong, tuloy ko lang pala. Meron pa tayo ibang balita ito, Kong. Mahalaga lang po ito. Sa part daw po ng PNP, kasi noong isang araw, Kong, ay nabalita, nais pong liwanagin ng Philippine National Police yung mga issue kaugnay daw po ng halos kalahating bilyon, 500 million na intelligence fund na bahagi daw po ng panukalang pambansang budget para daw po sa 2025 na ito daw po ay mali. Yun daw hong pondo na ito ay hindi po congressional insertion, kundi ito pala talaga ay hiniling ng PNP Chief General Francisco Marbil upang palakasin po ang kakayahan ng PNP sa usapin po ng cybersecurity. Ayon, sa nakalipas daw po kasing buwan, nakaranas ang PNP ng mga cyber attacks. Nakita, nababalita naman po yan. At
nabunyag din daw po ng kahinaan sa mga kritikal na aspeto tulad daw po ng PNP clearance system, firearms registration, database, at iba pang sensitibong tala sa pagkapatupad daw po ng batas. Binibigyan din daw po ng insidenteng ito na agarang pangangailangan na protektahan ang state secrets at tiyaking ligtas ang mahalagang operasyon ng pulisya na bahagi po ng ating pambansang seguridad. At ito nga po ang dahilan kung kaya humihiling sila ng 500 million pesos na intelligence fund at nakalaan po para sa pagbili ng mga bagong teknolohiya at kagamitan na kinakailangan upang patatagin naman daw po ang cybersecurity infrastructure ng PNP. So hindi daw po ito congressional insertion, Kong. Kasi nasaan ang problema? Ang binabalita kasi dati, parang ginagawa nila negatibo na parang isiningit daw po ito. So nililiwanag ngayon ng PNP, hindi po yan siningit, talagang hiniling yan ng PNP na ipagkaloob sa kanilang pamahalaan. Hindi ganun ang nabasa ko sa dyaryo, Jen. Yun na nga po, Kong, oo. Ang sinasabi sa dyaryo, wala namang pundong na ibigay sa kanila. Opo. Parang sinabi yata ng Pangulo na yung iba ilipat doon. Kaya nagkakaroon ng problema. Pinalipat. Yun nga po, pinalipat ko kasi tapos ginawa ng iba, ay, parang ano yan, parang insertion. Eh dito ho naman, sabi niya, Hindi mo kasi basta maililipat dyan. Yun Kung na nga halimbawa, naka-itemize na sa ganito, pagkatapos, hindi ko alam kung sinabi nga ng Pangulo. oho, Sang-ayon sa balita, minanduhan niya yung secretary ng DBM na ilipat doon. opo. Hindi po pwedeng mangyari yun. Ayun na ganun nga yung po. sinasabi ko noon, na kapag halimbawa ay gusto mong i-restore yung mga ano na yun, magpatawag ka ng ng special session. My God. Sapagkat ang Kongreso lang ang pwedeng maglipat, hindi ikaw maglilipat. Oho. So Ayun. magkakaroon ng pagkakasa. Ewan mo lang kung ganun nga nangyari. Ako, kinukomenta ko na sang-ayon sa pagkakabasa ko, Dito sa accounts ng na balita, no? nandito na yun. Pagkatapos ililipat mo ron, ay technical malversation yun. Oho. Ayun. Well, Ganun lang. siguro ito naman, sa part nga po ng PNP, ang kanilang paglilinaw, Maaring kailangan nila. Ang problema, hindi na ilagay sa GAA. Pagkatapos ililipat doon. oho, Hindi po pwedeng maglipat sila sapagkat gawa na yung batas. oho. Kongreso lang ang may karapatan na Oo, kung maglipat. ganun nga yung nangyari. Oho. Ayun. Ay, at least malinaw po yung bagay na yun, no? Eh, kasi mukhang talagang kailangan naman ng pambansang pulisya. Ayan. Andiyan na ba, Direk?